Meron tayong series sa buwan po ng December sa pagpapatuloy po natin. Ang araw na to ay special kasi tatlo po ang celebration natin. First fruit, groundbreaking kahapon, and then ang ating pong Thanksgiving or Potluck Fellowship. So sa ating pong series na Fear Not, Huwag Matakot, ay babasahin po natin tong Luke chapter 1 verse 26 to 38. Sabay-sabay natin basahin. Ready, go. Nang ika-6 na buwan ng pagdadalang tao ni Elizabeth, ang anghel na si Gabriel ay isinugo ng Diyos sa Nazareth, isang bayan sa Galilea, upang kausapin ang isang dalaga na ang pangalan ay Maria. Siya ay nakatakda ng ikasal kay Jose, isang lalaking buhat sa angkan ni David. Lumapit ang anghel sa dalaga at binati ito, "Mag-alala ka, ikaw ay lubos na kinalugdan ng Diyos. Sumaiyo ang Panginoon." Naguluhan si Maria sa sinabi ng anghel at inisip niyang mabuti kung ano ang kahulugan ng ganoong pagbati. Sinabi sa kanya ng anghel, "Huwag kang matakot, Maria, sapagkat naging kalugod-lugod ka sa Diyos. Makinig ka, ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang sanggol na lalaki, at siya'y papangalanan mong Jesus. Siya'y magiging dakila at tatawaging anak ng kataas-taasang Diyos. Ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang amang si David, ang maghari sa angkan ni Jacob magpakailanman. Ang kanyang paghahari ay walang katapusan." Paano pong mangyayari ito? Gayong ako'y isang birhen, tanong ni Maria. Sumagot ang anghel, "Sa iyo ang Espiritu Santo at mapapasailalim ka sa kapangyarihan ng kataas-taasang Diyos. Dahil dito, ang isisilang mo'y banal at tatawaging anak ng Diyos. Hindi ba't ang kamag-anak mong Elizabeth ay baog? Gayon may maglilihi siya at ngayon ika-6 na buwan ng kanyang pagdadalang tao kahit na siya'y matanda na. Sapagkat walang anumang bagay na hindi kayang gawin ng ating Diyos." Sumagot si Maria, "Ako'y alipin ng Panginoon. Mangyari nawa sa akin ang iyong sinabi." Pagkatapos umalis na ang anghel. Isa pa po, Matthew 1:20 to 21. Si Joseph naman ito. Ngunit habang pinag-iisipan ito ni Jose, nagpakita sa kanya sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sinabi ito sa kanya, "Huwag kang matakot, napakasalan si Maria, sabagat ang sanggol na dinadala niya ay mula sa Espiritu Santo. Magsisilang siya ng isang batang lalaki at Jesus ang ipapangalan mo sa sanggol, sabagat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan." Tayo po yumuko, tayo po manalangin. Pwede mo bang hawakan ang kamay ng iyong kapamilya, kaibigan, mahal sa buhay? Lord, papasalamat po kami sa aming pong pananambahan, sa aming pong pagdalo, sa aming pong potluck, Thanksgiving, First Fruit Festival. Sa araw na ito, idinudulog po namin sa inyo lahat ng aming kapagalan, kabalisahan, maging yung mga bagay, Panginoon, na aming pong dinadala, kagaya po ng karamdaman ng isang mahal sa buhay, hamon sa pinansyal, sa trabaho, sa relationship. Salamat dahil kayo ay may malasakit at may kakayahang tulungan at ayusin po ito. Pinagpipray po namin na tulungan nyo kami na ituon ang aming mga isipan, puso, ang aming mga mata sa inyo lamang, hindi po sa problema. Sapagkat kami po'y ma-overwhelmed. Pero kung kami po'y titingin sa inyo, kami po'y mapupuno ng joy. We will be overjoyed. So today, Lord, we claim that you are able. You are awesome. You are great. Kagaya nga po ng sinabi at binasa namin kanina, sa Diyos walang hindi makapangyayari. Nothing is impossible with God. Ano man pong sitwasyon na mukhang imposible sa amin, sa kakayahan namin, we're praying, Lord, na ito po ay maisa sa katuparan ang mga pangarap, panalangin, adhikain, trabaho, promotion, favor and breakthrough provision, healing in the name of Jesus. Because with God, all things are possible. Teach us, O Lord, na mapuno ng pananampalataya, hindi po ng pagkatakot. At tulungan niyo po kami na sambahin ka sa Espiritu at katotohanan, bantayan, protectionan niyo po kami sa aming pong gagawing paghahandog sa inyo sa araw na ito. In Jesus' name we pray, Amen, Amen. Makakaupo na po tayo, palakpakan po natin ang ating buhay na Diyos. Ang topic po natin ngayong umagang ito ay how to have a Christmas courage. Paano po tayo magkakaroon ng tapang sa buhay sa araw ng Kapaskuhan?
or sa iba pong pananalita o pagbuo ng sentence construction na ito, how to have a courageous Christmas. Kagaya ng sinabi ko sa inyo kanina, nung mga nagdaan na mga linggo, ang araw po o ang buwan po ng Disyembre, puno po ng kabalisahan, katatakutan. Yung iba naman po, sabi nila, hindi ko pa po iniisip yan, Pastor. Pero slowly, nagsisingkin na po sa atin yung Christmas rush, Christmas spirit, Christmas expectation, Christmas high, and even Christmas burden. May tanong po ako sa inyo, how much courage do you have? Masasabi mo ba sa sarili mo na ikaw ay matapang? Kung tatanungin po ang iyong mga mahal sa buhay o mga taong nakakilala sa iyo, can they say that you are a man or a woman of courage? Masasabi ba nila na, kilala ko yan, matapang yan. Alam niyo po, ang dictionary, ang definition po ng salitang courage is the ability to face and deal with a dangerous or difficult situation. So dalawa po ang kahulugan ng tapang, ng courage. Una, ang kakayahan na harapin ang anumang pagsubok o kahirapan sa buhay. Pangalawa, hindi lang dapat harapin, kundi tapusin at lagyan ng solusyon. Sinasabi po sa definition o pakahulugan ng courage dito, una, harapin mo. Pangalawa, ayusin mo. Hindi lamang po na hindi mo ito tatakbuhan, kundi hihingi ka sa Panginoon ng lakas upang ito'y magkaroon ng solusyon at kaayusan. Alam niyo po ba na isa sa mga sentro na mensahe ng Pasko ay courage? Of course, yan po ay kapareho sa sinasabi nating fear not, ang central theme ng Pasko. Sa binasa nating talata kanina, sa kwento po ni Maria, probably mga nasa 15 to 16 years old lang po si Mary. Sabihin niyo po, napakabata naman, Pastor. Well, meron kasing pagkakaiba yung kultura nila sa culture po natin. Sa kanila po, yung 16 years old o 14, yun po yung nasa age of betrothal na, ipinaparis na sila. Inihanda na sila para ipakasal. At mind you, mga kapatid, hindi ho ito aksidenteng pagpaparis o pagpapakasal lang. Sabagat si Jose, it so happened, galing po siya sa lahi ni David. Sa lumang tipan, ipinangako na po at inihula na ang Mesiyas, si Kristo, ay magmumula po sa lineage ng mga hari. Walang iba kundi si King David, the lineage of the kings. Subalit, ito po ay nakakatakot at nakakabalisa pa rin para sa isang teenager. Pero mga kapatid, without courage, there would have been no Christmas. Kung wala po yung tapang ni Maria at tapang ni Jose, can you imagine po, no? Pakakasalan mo na tong fiancé mo, pero nalaman mo, buntis po siya. Pero wala pang anumang pagsisiping o kasalang nangyayari. Ayon po sa talata, sa gospel, ang sabi ho doon, pinag-isipan po ni Jose na siya po'y hiwalayan. Hiwalayan na lang po niya si Maria to avoid the scandal. Kasi po, it's a big scandal na malaman po ng kanyang mga kapitbahay, kamag-anak, na itong fiancé o papakasalan mo, paano nangyaring buntis na? Subalit siya'y kinausap po ng anghel at binigyan po ng instruction na huwag kang matakot dahil ang pinaglilihi po ng iyong mapapangasawang si Maria ay through the divine conception. At alam niyo po, ang Roman Catholic na mga kapatid natin ngayon ay nagsa-celebrate ng divine conception. Pero sa katotohanan po si Maria ay hindi po nanatiling birhen dahil nagkaanak po siya sa kanila pong pagsasama at pagpapakasal ni Jose. Kaya nga po si Jesus ay meron po siyang mga kapatid. Okay? Naniniwala po ako na kung merong gustong gawin ng Diyos na kakaiba sa buhay mo at sa buhay natin at sa ating iglesia, ito'y laging magpapasimula sa tapang. Wala hong magandang mangyayari sa buhay po natin at walang pasisimulan ang Diyos na malaki at kahanga-hanga liban kung ito po'y pagmumulan po sa ating tapang. Sabi mo, be courageous. Maiintindihan niyo po kung bakit ang isa sa mga central theme o mensahe ng Kapaskuhan ay tapang sapagkat nung dumating si Jesus, ang pinili niyang panahon upang siya'y maipanganak ay panahon na punong-puno ng kabalisahan at pagkatakot. Sila po'y alipin ng Roman Empire, kailangan nila magbayad ng mataas na buwis, ang kanilang sweldo ay kakarampot, meron pong isang ganit na hari na ang pangalan ay Herodes, siya po ay sakim sa kanyang kapangyarihan, sila po'y kapos at kulang sa resources,
Kaya po, maiintindihan po natin at ang violence po ay very rampant during that time. Ang patayan, ginagawa pong experiment ang mga Christian, ng mga Roman soldiers. Sila po ay ginagawang sulo sa imperyo po ng Roman Empire. Sila po ay lalagyan at babalutan ng alkitran. Papahiran sila sa umaga ng alkitran habang nakatali sila sa mga matataas at malalaking sulo. At pagkatapos po, pagdating ng gabi, sila po ay nagsisilbing ilaw o sindi sa gabi upang magbigay tanglaw po sa imperyo. Kaya during that time po, mauunawaan natin bakit ito yung mensahe ng unang Kapaskuhan. Huwag matakot at magkaroon ng tapang. At ito rin din po ang mensahe na dinala ng mga anghel para sa apat na uri ng mga tao. Ito po yung prinsipyo, mga kapatid. We need God's miracle and power this Christmas. But know that God needs our faith and courage this Christmas. Kung inaasahan mo ang himala at pagkilos ng Diyos sa iyong buhay, sa hamon na iyong kinakaharap, inaasahan din naman po ng Diyos sa atin ang tapang at paghakbang na may pananampalataya. Sino po dito naniniwala na walang proyekto sa buhay at sa mag-asawa at sa pamilya na masisimulan liban kung ito po'y lalagyan ng pananampalataya at tapang? Walang negosyong mabubuksan kung ito po'y hindi po bibigyan o lalagyan ng hakbang ng tapang o pananampalataya. We need courage. And courage is one of the central message of the first Christmas. Na hindi tayo dapat matakot, dapat tayong humakbang sa pananampalataya. Hindi ho kasi sapat na sabihin lang natin na huwag tayong matakot. Ano pong gagawin? Maging matapang. Dahil yung desisyon o pagpili na hindi matakot, nakakahulugan po yon na pinipili mo yung kabaliktaran. Ano po yung kabaliktaran? Humakbang na may tapang at pananampalataya. Ayon po kay Nelson Mandela, isa pong revolutionary leader ng Africa, sabi po niya, I learned that courage was not the absence of fear, but the triumph over it. Ang tapang ay hindi po sa kawalan ng presensya ng katatakutan, kundi yung kakayahang labanan at pagtagumpayan ito. At ang sabi po niya, the brave man is not he who does not feel afraid, but he who conquers that fear. Ang totoong matapang, hindi ho yung kailanman, hindi po sinisidlan ng pagkatakot. Ang totoong matapang ay kahit siya po'y natatakot, kinakaya niya, hinaharap niya, at nilalagyan niya ng solusyon ang mga bagay na nakaatang sa kanyang harapan. Sino ho dito, ngayong umaga na to, hinahamon ka ni Lord na maging matapang, hindi lamang po sa panahon ng Kapaskuhan, kundi maging sa iyong pagsunod sa Diyos, lalong-lalo na po sa iyong pangarap sa buhay. Say amen po. We need courage. Amen? Now, ang tanong po dito, Pastor, paano kung magkamali ako? Alam niyo, isa pa hong source ng fear is failure. What if I will fail? Can I say this, mga kapatid? Mistake is better than mistakes. Ang pagkakamali o ang mabigo ay higit na mas mainam at mas mabuti pa kesa sa mga pinalagpas na pagkakataon na hindi mo sinubukan. Mistakes are much better than mistakes. Tinanong po si Michael Jordan, ano pong sikreto mo? Bakit ang taas ng percentage goal mo pag ikaw po ay nagja-jump shot at nagpe-fade away, yung kanyang killer fade away jump shot? Anong sikreto mo? Bakit ang galing mong mag-shoot o magbuslo ng bola sa ring? Sabi niya, you will miss 100% of the shot that you didn't take. 100% to. 100% ang siguradong hindi mo maibubuslo ang bola sa ring pag hindi mo to pinakawalan. So, kailangan mong pakawalan. Amen? Sabihin mo nga sa katabi mo, mistakes is better than mistakes. Sino po dito naniniwala? Lahat naman talaga tayo nagkakamali. Amen? Pero sa ating pagkakamali, dun po tayo natututo. Pero sandali ha, huwag hong ulit-ulitin yung pagkakamali. At saka pag nagkamali po tayo at natuto tayo, huwag mong tagalan. Matuto na agad-agad para ang pagpapala. Amen? Now,
Ang message po ni Lord na huwag matakot at maging matapang sa unang Kapaskuhan ay pinadala po niya kay Zechariah. Bakit po? Kasi si Zechariah po ay meron pong prayer na magkakaanak po sana sila na kanyang asawang si Elizabeth. Ang problema po, pareho po, ang kanilang pinagdadaan ng hamon ni Abraham at Sarah, sila ay matanda na. At alam niyo po, ang mensahe ng anghel sa kanila, huwag matakot sapagkat ang panalangin mo'y nadinig na ng Diyos. Sino ho dito ngayong umaga na to, inaangkin mo, kiniklaim mo, pinananampalatayahan mo, na ang mga ipinalangin mo sa ating Diyos ay narinig na ng ating Panginoon. Palakpakan nga po natin si Lord. Pangalawa, ang mensahe ng Panginoon kay Maria ay, huwag kang matakot sapagkat you have found favor with God. Ikaw ay lubos na kinalulugdan ng ating Diyos. Huwag kang matakot. In other words, ang ibig sabihin po ng favor, huwag mong isipin yung sasabihin ng iba. Na paano kang nagbuntis na wala ka namang asawa, huwag mong isipin ang chismis o mga haka-haka opinion ng ibang tao. Ang mahalaga, ikaw ay kinalulugdan ng ating Panginoon. Naniniwala po ba kayo na isa rin pong source ng ating takot ay yung opinion ng iba? Pag lagi tayo nakikinig sa sasabihin nila, wala talaga tayong masisimulan. Amen? Pangatlo, kay Joseph, yung kanyang mapapangasawa, do not be afraid to take Mary as your wife. Kung meron ho dito, pinag-iisipan mo kung ikay ba'y manliligaw o yayayain mo na siya magpakasal, siguro ito yung message sa iyo. Huwag kang matakot na siya'y maging asawa mo. Ayan. Do not be afraid to take Mary as your wife. No. Kausap ko po yung uncle kong pastor, yung pinsan ko po ay pinupush na po namin mag-asawa na kasi siya ay pastor, malungkot, maraming pressure, tension. Sabi ko, naku po, uncle, mag-asawa na po siya. Nakakatakot. Sabi ko, mag-asawa na po siya talaga. Pakausap niyo po kay Bishop Eli, mapapadali po pag-aasawa niyan. Mababago bigla yung schedule. Okay, number 4, last, the shepherds. Do not be afraid because the angel said, I bring you good news of great joy for all the nation. Alam niyo po, napansin niyo po yung mga news natin ngayon. Kahapon po nanood ako ng news eh. Sunod-sunod po na balita na lahat minamatay, minabangga, minabangga. Alam niyo kung bakit po sikat po at nagfo-flourish po ang mga news? Because they capitalize on bad news. Pero bihira po ang mga news na magbabalita ng good news. Kaya nga mga kapatid, ngayong umaga na to, pipiliin po natin yung mga balitang pakikinggan po natin. Mas pakinggan po natin ang mabuting balita na magbibigay sa atin ng kagalakan at sa pangkalahatan. Now, meron pong mga dahilan kung bakit natakot ang mga tao nung unang Pasko. Mabilis lang po ito. There are reasons why people were afraid on the first Christmas. Number 1, the reason number 1 is because the sight of angels. Bihira ho kasi sa kanila nung panahon na yon makakita ng anghel, kahit ikaw man, di ba? Bigla ho may tahimik, nag-uusap-usap lang yung mga pastor, bigla pong may susulpot na napakaraming anghel sa kalangitan at kakanta at aawit ng glory to God in the highest. Siyempre po, kahit sino po sa atin, matatakot talaga. Dahil po ang pinili pong paraan ng Panginoon ng pakikipag-usap sa sangkatauhan ay through the angels, kaya hindi sila sanay. Sanay kasi sila during that time, propeta, tao, pastor, magdadala ng mensahe. Pero yung kapanganakan ni Lord, very unique. Why? Because it was announced through the angels. Kaya natakot talaga sila. Saka isang reason din po, bakit sila natakot because of the sights of the angels, because during that time, ang alam nila, ang kanilang mindset in the Old Testament, pag binisita ka ng anghel, ibig sabihin po noon, malapit ka na mamatay. Kasi ang mga anghel, kung hindi po may dalang balita ng death or destruction, ganun lamang po ang pagpipilian. Kaya natakot sila, sabi nila, bakit may anghel? So yan po yung unang reason ng dahilan na kanilang kinakatakutan. Number 2, seasons of silence. Ilang libro po ang Old Testament? Sige nga po, sa mga SOL3 students. Ilang libro ang Old Testament? All in all, yung book of the Bible, ilan? 66 po, no? Okay, sa New Testament muna tayo. Ilan sa New Testament? 27. So, i-minus mo po yun sa 66. Ilan? 39 po sa Old Testament. Ano po ang last book ng Old Testament?
Malakay. Sabi ng iba, Malachi. No. Malakay po. Ano yung last book ng Old Testament? Malakay. Ang Malakay po, yung huling libro ng Old Testament. Tama po? Ng Lumang Tipan. Ang unang libro ng Bagong Tipan, anong libro po yon? Mateo. Alam niyo po ba yung pagitan ho doon? 400 years. At ang 400 years na yun, ang tawag ho doon, 400 years na katahimikan na hindi nangusap ang Diyos, hindi siya nagsalita sa mga propeta, as in tahimik talaga. Kaya bigla hong magbabalita, talaga naman pong nakakagulat, nakakabigla. Amen? In fact, ang huling himala, sino ho dito nakakaalam, ano ang huling himala bago po ang himala ng kapanganakan ni Jesus? Ano ang huling himala na nasaksihan ng Israel sa Lumang Tipan, and then silence o katahimikan bago po ang himala ng kapanganakan? Well, ang last miracle na nasaksihan nila is the miracle of Daniel at the lion's den. Na pinatikom at pinatahimik ng Panginoon ang bibig ng mga leon na handang kainin si Daniel bilang parusa sa kanya sa pagiging mananampalataya, subalit pinatahimik po sila ng mga anghel ng ating Panginoon. So, the seasons of silence, sometimes when you feel that God is absent, God is not speaking, God is not talking, God is insensitive sa pakiramdam natin, it adds fear sa ating buhay. But, that's just your interpretation. Interpretasyon lang po natin yon, pero ang totoo, hindi naman talaga tahimik ang ating Diyos. Amen? Pangatlo, ang pangatlong dahilan bakit sa unang Kapaskuhan, punong-puno po sila ng katatakutan dahil po sa tinatawag na spiritual darkness. Nung panahong iyon, bawal po ang maging mananampalataya kasi papatayin ka. Dalawa po ang pagpili na gagawin mo. Mananatili ka sa iyong pagiging Kristiyano o aapakan mo ang krus na simbolo ng Kristyanismo at tatalikod ka at sasamba ka sa Roman Empire. Dahil pag ginawa mong manatili sa iyong pananampalataya, tiyak po na kung hindi ikaw ay bibitayin, pupugutan ng ulo, sa harapan ng iyong pamilya, huhubaran ka, at ikaw ay paparusahan ng sobra-sobra hanggang sa ikaw ay kitlin o patayin, bawian ng buhay. During their time, mahirap po sa kanila ang manampalataya. At pang-apat at panghuli, hindi pa pala pang-apat, pang-apat pa lang, a sense of despair. Sila po ay under Roman Empire. Wala silang kalayaan. Sila po ay matatawag na bansang Israel, pero ang kanilang autonomy, ang kanilang pagkilos at pagiging malaya ay hindi po nila hawak. Ito'y hawak ng Roman Empire. That's why they need to pay taxes. Kaya nga po si Jesus, bago po siya hatulan, iniligay po siya sa court trial, hindi po sa Israel, kundi sa Roman court trial. Why? Kasi under nga po ng Rome ang Israel as their colony. Panglima po, ito po ay ang pinaka-practical na dahilan. Kasi po, practical na dahilan yung makakita ka ng anghel, nakakabigla yan, panahon ng katahimikan. Pero in a way, yung panglima ay pinipili talaga ng taong hindi manampalataya sa Diyos. Sino ho dito ngayong umaga na to? Nasa seasons of silence ka, merong kadiliman sa iyong buhay, seemingly yung pinaniniwalaan mo hindi po angkop at pareho sa sinasabi sa nangyayari sa buhay mo. Pero dito ho talaga lagi magkakaiba. Bakit? Ito lagi yung ating choice. Mamimili lagi tayo kung tayo ba'y mananatiling magtitiwala sa Panginoon o sisidlan po ba tayo ng pagkatakot. The substance of doubt is telling us that to see is to believe. Ang makakita po, pastor, ay ang manampalataya. May mga tao, lagi ho sila naghahanap ng ebidensya. At you know what? No, hindi lang po ito noon, maski ngayon po. People will evaluate you according to your word, according to what you have, not just by what you believe. Napansin niyo po, ang value mo sa tao, sa ibang mga tao, nakabase po sa suot mo, sa natapos mo, sa na-accomplish mo, sa pangalan mo. Because ang tao po lagi naghahanap ng ebidensya. Pero ang pananampalataya, kahit wala kang makitang ebidensya, pinipili mong sumunod at magtiwala pa rin sa ating Panginoon. Amen po ba doon? Sino ho dito, kahit meron kang seasons of silence, spiritual darkness, sense of despair, pinipili mo pa rin manampalataya sa ating buhay na Diyos. Pumalakpak nga po, no? Amen? Why?
Kasi ang prinsipyo po ng Kapaskuhan, ito. The desire of God is not that we would live in fear, but rather, we would walk by faith. Kung ikaw po ay nakakilala na kay Lord, meron po tayong kinakanta po dati, natagpuan ka na ng Panginoon, na-discovery ka na ng Diyos eh. Kung ikaw'y nakakilala na sa Diyos, hindi na po bagay sa iyo, nabubuhay sa kadiliman ng kawalang pananampalataya. Yung po bang lagi kang nag-iisip at nananansya, gagawin ko ba to o hindi? Susunod ba ko o hindi? Why? Because ang kagustuhan ng Diyos about isa sa atin, hindi tayo na mabuhay sa kadiliman ng pagkakatakot. Alam niyo po ba na hindi lang kasalanan ng kadiliman, ang isang uri din po ng kadiliman ay ang pamumuhay at pananatili sa pagdududa. Bibigyan ko po kayo ng kwento. Meron pong isang lalaki, I hope na ilagay ni Bert yung picture na yan. May isang lalaki po na nagtago sa isang kuweba. Nung panahon po na mayagpag si Hitler, this is matagal na po, nagtago po siya sa kuweba for ilang years po? 32 years. Alam niyo po ba, na-miss po niya yung birthday ng kanyang asawa, ng kanyang nanay, ng kanyang kapatid, pati mga anak, na-miss po niya yung celebration, hanggang sa nilibing na lang yung nanay niya, hindi po siya nakapunta doon. Bakit? Nagtago nga po siya sa kuweba. Bakit? Iniisip po niya, hinahanap pa rin po siya ni Hitler. Ang hindi po niya alam, ang tagal-tagal na po, napatay na si Hitler at natapos na po yung German Holocaust. Alam niyo kung ano nangyari? Hinanap po siya ng kanyang ate. At nung nakita po siya ng kanyang ate, inisip po niya, saan ba posibleng magtago tong kapatid ko? Nung siya po'y natuklasan at natagpuan, siya po ay kinumbinsi. Naku po, itsura po niya talaga po ang payat, ang dungis, ang kanyang damit, gula-gulanit, pinagtatsagaan po niya yung nag-iisang damit po, isang paris lang ng paulit-ulit po for almost 32 years. At ang sabi po niya, ito ang sabi niya, if I have not been discovered, I would have remained in hiding. So I am happy that this happened. Sino ho dito ngayong umaga na to, alam mo sa iyong puso, na sa kabila ng iyong pagiging makasalanan, pagkakamali, merong isang araw sa buhay mo na naipakilala sa iyo ang ating Panginoon, naiintindihan mo ang kanyang alok ng pagmamahal at kapatawaran, at seemingly para kang hinango mula sa kadiliman, patungo sa kaliwanagan, ika'y naligtas, binigyan ng Panginoon ng kapatawaran ng pardon, at ikaw ay naging Kristiyano na sa iyong buhay. Subalit, kung ikaw pala'y natagpuan na ng Panginoon, why do you stay in the darkness called doubt? Bakit ka mananatili sa pagdududa at sa laging pag-iisip na kailangan maintindihan ko muna ang lahat bago ko makasunod kung ikaw ay pinalaya na ng Panginoon sa sumpa ng kadiliman? Amen? The desire of God is not that we would live in fear, but rather that we would walk by faith. And I tell you mga kapatid, hindi ka matatawag na Kristiyanong talaga kung ikaw ay nabubuhay sa logic. Many people are doing that. They have their money, they have their business, they have their security. That's practical, that's logical. But what do you do pag wala na po yung mga bagay na yon? Can you still walk by faith in the Lord? Magagawa mo pa rin bang sumunod sa Panginoon? Alam niyo po, lumuwas po ako this week dahil mayroon pa akong klase mula umaga hanggang gabi, and then sasabay po yung council meeting po. Kaya iniisip ko po, sasakay na, hinatid ako ni Pastora, nagmotor na lang po kami. Ang problema po, hindi po niya ako nabigyan ng baon. Sino ho dito, nag-aantay ka lang ng baon sa misis mo? Pagkasahod mo, bibigay mo sa misis mo, ang misis mo ang treasurer. Nag-aabang ka ng, sabi ko, kasi pagbaba ko, pinakikiramdaman ko, bibigyan kaya niya ako ng baon? Sabi ko, nakita ko kagabi, inaayos niya yung bag ko at wallet. Siguro may sinuksok na siya doon. Pagtingin ko, wala palang sinuksok. Meron naman po, 500. Sabi ko, kasya na siguro to. Tumawag naman siya, sabi niya, naku, hindi kita nabigyan ng, hinabol niya. Sabi ko, hindi mo na mahabol, yung umaandar na eh. Di yung ginawa ko, sabi ko, titipirin ko to. Pagbaba ko po sa bus, sa Baliwag Transit, nagutom na kagad ako. Hindi pa nagsisimula yung klase, gutom na ako. Dahil napagod po ako, bumili po ako sa isang coffee shop. Na-tempt po akong bumili ng kasi meron nakalagay doon. Pag ito, binili mo yung kape, stamp ka ng 2 stamp kagad. Sabi ko, hindi ko po napansin, wala na pala akong pera.
Pagtingin ko po, sakto na lang po pang joyride. Pagbalik ko po, 50 na lang. Ay, 50, 100. Eh, may pa-offering pa po doon sa, nag-offering pa ako. Tapang ko, nag-offering ako. Pagka pa ko, magla-lunch na, wala na pala akong pera. And I realize, paminsan-minsan, kailangan nating maranasan yung mga panahon na wala tayong sinasandalan at sinasaligan. Dahil hinihingi talaga ng Panginoon na kailangan lumakad tayo na may pananampalataya. Akala nyo po ba, nagutom po ako? Hindi po. Yung dalawa po naming klase, Transformation Teo, nagpakain, hasbongga po sa gabi kasi nagpa-Jollibee, nagpa-Krispy Kreme, at nagpa-siomay pa. Busog. E paano naman ako umuwi? Bababa. Gcash ako ni Pastora. Sino ho dito nakaka-relate minsan yung parang kinakabahan ka? Alam mo, wala na talaga eh. Medyo yung kinakwento ko sa inyo, hindi pa nakakaba kasi alam ko naman, may pamamaraan siyang gagawin. Hindi ko alam kung paano. Pero ano yung mga time na naalala mo, yung wala talaga? You know, can I say this mga kapatid? Hindi mo talaga masasabing ikaw ay lumalakad sa pananampalataya kung nakasandal ka sa iyong pinananaligan at kakaunti ang hakbang ng pagsunod na ginagawa mo para sa ating Panginoon. Ang mensahe ng unang Kapaskuhan ay maging matapang ka. Be courageous, fear not. Now, bakit ayaw ng Diyos na ikaw ay matatakutin? Tingnan mo nga yung katabi mo, sabi mo nga sa Kanya, ayaw ni Lord na matatakutin ka. Gusto ni Lord, isog ka sa Bisaya. Isog, matapang. No. So, ng Panginoon, matapang ka di ba? Why? Bakit ayaw ni Lord ng fear? Bukod po sa fear ay opposite po ng pananampalataya, kabaliktaran ng pagtitiwala sa Diyos, meron pong ilang dahilan kung bakit ayaw ng Diyos ng pagkatakot. Ayaw ng Diyos na ang isang Kristiyano na nagtataas ng kamay, nagsasabing nothing is impossible with God, ng isang Kristiyanong nagtuturo sa kanyang kapwa at sa ibang tao, kaya mo yan, malalagpasan mo yan, magtiwala ka sa Diyos. Ayaw ng Panginoon na puros dada lang tayo pero kulang sa gawa. Gusto ng Diyos na mapuspos ka ng pananampalataya. Number one, because fear disrupts our ability to live in faith. Sinisira niya ang ating kakayahan na mabuhay sa pananampalataya. Alam niyo, gagamitin ko yung illustration ng ganito Noong unang panahon ng mga kabataan noon, sanay sa hirap. Ang panahon po ngayon, hindi ko po sinisiraan ng millennials, Gen Z, huwag niyo pong isipin yun, no? Medyo komportable po kahit papano yung buhay niya po. Pastor, di naman kami mayaman, di naman po kami senyorita Well, in a sense, ang ibig kong sabihin, ngayon po may internet na, may sasakyan. Noon po, kung gusto mo mag-aral ng gitara, wala akong YouTube noon. Sisiprahin mo sa pandinig. At kapatid, sa barangay namin, isa lang po may gitara, lasenggo pa. Makikiusap ka pa noon sa misis niya, di ba? Pahiram nga po ng gitara. Hindi pwede. Kinakaskas ni Manong mo. Para matuto ka. Sino ho dito? Para mag-download ka ng music, abangan mo sa radyo. Tapos aabangan mo yung pag-record. Kung may pang-record ka at kung merong cassette tape kayo, di ba? Kaya kasamang mag-record yung masasabing 99.9 RT. Kung may gusto kang i-research na topic sa pag-aaral mo, wala akong internet doon. Ang meron po doon, library. At sa library card, kailangan mong hanapin yung index kung nasaan yung mga pangalan ng libro. Iikot-ikot ka doon. Ngayon po, itatype mo lang, topic, libro, boom! Andun na. Hindi mo na nga kailangan pumunta ng library kasi may mga e-book, PDF download na nasa internet. So in a way po, ang Generation Z sa millennial, medyo komportable. Amen? Pero alam nyo, mga anak, ang kaibahan po at ang laki ng naitulong po sa mga nanay at tatay nyo na nabuhay noon, matatag sila at walang pagsubok na hindi nila kayang lagpasan. Bakit? Sanay sila sa hirap. Hindi sila madaling ma-discourage. Amen? Hindi sila madaling magutom kahit kakakain lang. Fear is the polar opposite of faith. There is no possible way that we can have an attitude of fear and be able to walk in the spirit of faith. Mahirap po. Na meron kang takot at ang pangungunahan ka ng takot at ang gusto mong gawin, something na may kinalaman sa pananampalataya.
Pipili ka lang kung ano po ang palalabasin mo, pananampalataya po ba o pagkatakot. It is because of our faith that we live a different lifestyle than the world around us. Faith changes us and helps us become more like Jesus. Alam niyo po ba, lumuwas ako Maynila, traffic, ang dami na pong nag-shopping ngayon eh. Tayo lang yung mga Kristiyanong ang pinag-iisipan at pinag-uukulan ng pansin, paano tayo makapagbibigay kay Lord, hindi paano natin gagastahin ang ating pera para sa mga bagay na material. We live differently. Why? Because we have Jesus in our heart. Amen? And for that, I believe that's strength, that's faith. Kausap po namin si Sister Unity. Sabi ko, Ate Unity, kagabi sa management team, no? Picture naman, hindi ho kasi siya pala post talaga. Pagkasama niyo sa Ate Unity, nag-picture, huwag niyo siyang asahan siya magpo-post, hindi po magpo-post yun. Sabi niya, Pastor, kayo na pong mamili dyan, no? Alam niyo po, isa pong memorable po na ginawa ng kapatid nating ito. Of course, marami rin pong gumawa ng ganyan. Is bago po siya pumunta, at kailangan po niyang magbakasyon dahil may kasama po siya. Binigay po niya yung kanyang first fruit ng kanyang mga anak at ng kanyang sarili. Alam niyo kung bakit? Feeling ko po, ang iniisip ko po ay, siguro iniisip natin Unity, parang nakakonsensya naman na mamasyal ako dito sa land of the, okay, kayo nang bahala kung anong lugar yon. Punta kami dito, punta kami doon, pero hindi kami kasama ni pastor at ng Church ng Zion Baliwag sa pananampalataya at paghakbang sa pagsunod sa ating Panginoon. Naku, katakot-takot po na pakiusap kay pastor at pagsasabing, pasensya na po, nataon lang po talaga, pero namimiss po namin yung pinakamahalaga na gawain at event ng church po natin. That's how we live by faith as Christian. What we say, we do as a Christian. Palakpakan nga po natin ang Panginoon sa ating mga buhay. Bakit ayaw ni Lord ng takot na naghahari sa buhay natin? Because fear distracts our minds from the work of God. Pag may takot po tayo, hindi tayo makapag-focus sa salita ng Diyos. Napupuno tayo ng kabalisahan. O sige, sino dito ngayon nababalisa ka na? No? Nasara ko ba yung gate? Napatay ko ba yung gasol? Yung may pagka-OC ng konti, hindi po masama yan. Because being OC means talagang gusto mo na matiyak na safe talaga lahat eh. Pero yung babalik ka pa talaga sa bahay para i-check, no? Pero hindi ho yan bagay dito. Pag ikaw po'y nakikinig ng salita ng Diyos, iwan mo na yung lahat ng kabalisan at pag-aalala. Focus ka sa Word of God. When we respond in fear, our minds are pulled from the right focus on God. Fear causes our minds to be distracted from the things that God wants us to do. Fear places our focus on problems and circumstances, and it causes us to lose sight of those things that truly matter. Pag meron pong salita ng Diyos na ipinapangaral, may gusto ang Diyos na gawin ka at kailangan mong pakinggan yon. Pagpapatawad, pagkakaloob, pagsunod, pamumuhay ng pananampalataya. Pero pag puno ka ng kabalisahan, check ka ng check sa cellphone mo, na mismo yung word of instruction na pwedeng makapagpabago sa buhay mo. Amen? Bakit? Kasi nakapokus ka sa fear, nakapokus ka sa worry. Kung gagawin ko to, wala na ako. Kung gagawin ko to, paano na ako eh? Na-miss mo tuloy ngayon yung instruction ni Lord. At alam niyo po, ang Kristiyano po na nami-miss ang word ni Lord, mapupuno ng pagdududa. Naalala niyo si Thomas? Si Thomas po, sabi ng mga disipulo, naku, sayang Tomas. Dumating si Jesus. Nandito siya. Alam ko, namatay na siya. Pinako siya sa krus, nilibing. Hindi totoo talaga. Nandito si Jesus, nakausap namin siya. Sabi niya, hanggat hindi ko na itutusok ang aking daliri sa butas ng pagkakapako ng kanyang kamay, hindi ako maniniwala sa iyo. Grabe, meron palang mga Kristiyanong doubting Thomas. Mga Mang Tomas. Laging nagdududa. Alam niyo kung bakit po laging nagdududa si Tomas? Laging late. Sabi mo sa katabi mo, pag late ka, marami kang namimiss. Number 3. Fear discourages our hearts from trusting God. Nadidismaya ang ating puso sa pagtitiwala sa ating Diyos. Sino dito, ang prayer mo bago matapos ang taon na ito, mas lalo kang magtiwala sa Diyos sa taong 2025.
I think that's a very good goal, no? Yung more trustful ka, no? Alam nyo, kahapon, nung dinededicate po ang ating lupa, ang sabi ni Bishop Eli, madaling manampalataya, madaling mag-pray, pero malaki-laki ang kakailanganin. And it requires commitment. It requires commitment from each of us na manatili at magpatuloy po sa ating pagsunod sa Panginoon. At ang sabi po ni Bishop Eli sa ating Mother Church, ang Zion Hagonoy, lagi niyong kukumustahin yung anak niyong simbahan. Ang ating pong MC, si Sis Arlene, bumanat po Nagulat kami, Lynn, ba't ganun ang sinabi mo bigla? Talagang ang tapang ni Arlene Si OIC, biglang sinabi ni Arlene sana po dalasan yung pangungumusta sa amin. Alam niyo po ba, pagkatapos po ng pagkasabi ni Arlene na yon, meron pong isang pastor from Leyte, kinamayan ako at sabi niya, bago po kami magpulasan, sabi niya, Pastor Albert, kumusta po kayo? May big kinilagay para sa church po ninyo. Pero inyo nag-respond kagad. Ibig sabihin po, lahat ng ginastos po natin halos sa ating church lot dedication, yung pagtambak, yung food para sa pastor, binalik ng Diyos. Hindi pa man natin pinapagawa pa ang ating church building. Alam nyo, in my heart, habang nandun ako sa Manila, inaayos nila pastora, nila Brother William, nila Babson yung lupa, nagtatambak. Sabi ko, Lord, hindi pa kami nagpapasira magpagawa, gastos na kagad But it turned out, as I see it kahapon, that's the best decision that we made. At yung pagbabalik ni Lord sa ginastos sa isang paalala lang, huwag kayong kabahan. I got your back. Because God wants us to be more courageous than fearful sa buhay po natin. Kung kayang gawin ni Lord yun sa church natin, na building lang yon, kaya rin gawin ng Diyos yan sa buhay nyo at sa pamilya ng bawat isa sa atin. Kung mananampalataya kayo. Sabihin mo nga sa katabi mo, hindi ka malulugi pag nagtitiwala ka sa Panginoon. Go! Meron ba namang nalulugi kay Lord? Abay, pag pinagdudahan mo ang Panginoon na malulugi ka sa Kanya, mali na kagad ang pananampalataya mo sa Panginoon. Fear drains our hearts of the needed courage to live with our trust in God. On the first Christmas, each of the visits of the angels required a sense of trust. Kada pagbisita, gagawin ko itong practical kada mensahe mula po nung unang buwan ng Disyembre ay nagre-require sa atin ng pakikinig at pagtitiwala. Huwag kayong bababa sa lugar na to na hindi kayo magtitiwala kay Lord. Bakit? Mangyayari po ang sinabi ng Panginoon sa napakinggan mo at pinananampalatayahan mo. Kay Sekaraya, ang pangungusap ng Panginoon through angels ay kailangan mo magtiwala na kahit may edad ka na, magkakaanak ka. Kay Maria, kailangan mo magtiwala at Jose, na maipapanganak kahit divine conception at miracle birth ang mangyayari. Sa mga shepherd, kailangan mo magtiwala sa direksyon ng ating Panginoon kung ikay susunod sa ating Diyos. When we allow fear to take root in our lives, we will find it increasingly difficult to trust the Lord. Mahirap na po. Kaya alam niyo po, kung may kapartner ka ngayon, dapat kayong magkapartner, pareho kayong matapang, malakas ang loob. Sino ho dito negosyante, nagbi-business online, on-site? Kailangan matapang kayo. Hindi po pwede pong kapartner mo, laging nananakot. Yung gabing-gabi na, di ba, nag-usap kayo magplano, tapos biglang hindi pa siya tulog. Paano kung alas 12 na ng... paano kung... Ako po, i-rebuke mo in Jesus' name. Matulog na nga tayo. Baka bangungutin pa tayo Mahihirapan tayong sumunod kay Lord. Pag tayo po'y puros takot. Amen? Number 4, fear deters our spirit from obeying God. Dudungisan po ang spirito natin sa pagsunod sa Diyos pag napuno tayo ng pagkatakot. Fear will prevent our spirit from doing what we know is right. Fear can be so powerful that it stops us from being obedient. Totoo yun. Dati kang masunurin kay Lord. Dati ako magiging masunurin kay Lord. Pero pag ako'y sinidlan na ng pagkatakot, hihinto ang iyong pagsunod sa Diyos. Saan ka ba binibless ni Lord? Sa pagsunod Hindi sa pinaniniwalaan mo lang It's what you do and what you obey, not just by what you believe. Kaya maling-mali po nasa Facebook magtiwala ka lang kay Lord, mangyayari yan. Hindi Faith plus obedience. Kasi kahit naniniwala ka, kahit yung demonyo naniniwala, pero demonyo pa rin siya. Hindi siya nagbabago. Ang faith dapat may kasamang pagsunod.
When we live in the spirit of fear, we will not obey God when it comes to discomfort or difficulty. Pag mahirap na po, iiwanan ka ng mga taong puno ng takot. Pero ang mga taong puno ng pananampalataya, kahit sa panahon ng hirap at pagsusumikap, mananatili sa iyong tabi. Bakit? Kasi hindi nila tinitingnan ang kinakatakutan, tinitingnan nila ang Diyos na makagagawa, lampas pa sa kaya nating isipin at hilingin sa pamamagitan ng kapangyarihang naghahari sa ating mga buhay. Yan ang ating Diyos. Alam niyo po, bakit tamang desisyon ang ating ginawa yesterday? Because our pastors from Mindanao, Visayas, they were inspired na mangarap, mangyayari din sa amin ang nangyari sa Zion Baliwag. Ako lalo na nung naiyak si Arisa nung magpapakanta eh. Sabi ni Arisa, kasi po yung journey na pinagdaanan namin as a church. No? I feel, Arisa, why? Bata pa lang siya, nandito na sa church eh. At miski ngayon, nananatili pa rin siya, naglilingkod, nagpapatuloy. We're so blessed sa testimony mo, Arisa. Why? At your young age, you are believing God for greater things para sa ating simbahan. And the Lord will really bless you for that. Amen? Fear will cause us to believe that disobedience is the better choice. Okay lang palang sumunod. Hindi sumunod. Tama yung ginawa natin. That's fear. Panglima at panghuli, fear destroys our courage to follow God. Sisirain niya ang tapang natin sa pagsunod sa ating Diyos. You know, it's so good to be courageous, lalo na sa harapan ng iyong pamilya at ang mga anak. Grabe, ang daming natanggap nila Jethro ng mga blessings as they commit to give their first fruit. We're not just giving our first fruit, but even our kids. Binigyan po sila ng tigi-isang envelope paunang pamasko na. We're so thankful. Why? Walang pangingimi. JL, tama ba? Walang pangingimi. Ni hindi sila nag-away o nagdudo at nagsabi, ayoko po papa, ayoko po mama, no. Lahat sila mismo nagsabi, yes, makukumpleto ko na yung first fruit ko para kay Lord. Higit sa lahat ng kagalakan ng isang magulang, ang makita mo ng mga anak mo, hindi dahil matalino sila, marami silang award, yung makita mo na ang kanilang puso ay nakadikit sa kalooban ng Diyos. Na alam mong hindi ka magkakamali. Dahil yun ang kanilang pinaniniwalaan at pinananampalatayahan sa ating Panginoon. Kapatid, ikaw ba ito? Natatakot ka ba? Pawiin mo ang takot na yan. Meron pong 3 paraan para mawala ang takot. At ito rin pong ginawa ni Maria at ni Jose para matanggal ang takot sa unang Pasko. Number 1, alalahanin mo ang powerful passion and love ni Lord sa buhay mo. Passion is also love sa ibang translation, sa ibang salita. Mahal ka ni Lord. At kung mahal ka ng Panginoon, hindi ka dapat magduda. Sino po dito naniniwala mahal ka ng tatay mo, ng nanay mo? Alam niyo yung pagmamahal ng magulang, nakakatapang, nakakapagbigay tapang. Kung hindi man po sa magulang, yung kapartner mo, asawa mo, nakakapagbigay sila ng encouragement, di ba? At anong sabi sa verse ng 1 John 4:18? Walang takot sa totoong pagmamahal. Sapagkat ang ganap na pagmamahal, pinapawi niya ang pagkatakot. Alam niyo po bang perfect love na tinutukoy dito? Yung love ni Lord. Kung nasa atin ang love ni Lord, hindi ka dapat napupuno ng takot. Kasi ang totoong pagmamahal, nagpapatapang. Nagpapalakas ng loob. Amen? Hindi ka dapat matakot dahil alam mo, the moment God's divine love takes over your life, it takes away your fears. It takes away your fears. Number 2, recognize God's promising plan for all. Alalahanin mo, ang dakilang pangako ng Panginoon, hindi para sa iyo. Kanina kasi yung love para sa iyo, pero yung pangako ni Lord at plano niya para sa pangkalahatan. Alam niyo po, I'm so blessed that Mary and Joseph obeyed the Lord. Alam niyo kung bakit? Wala tayo ngayon dito. Kung hindi pinanganak ang Kristo na magliligtas sa atin. Are you not grateful na may isang Maria na kahit takot na takot siya, nagpaubaya at nagpasailalim siya sa kalooban ng Panginoon. Kaya as a result, nailuwal ang Kristong magliligtas sa ating kasalanan at magpapatawad sa anumang uring pagkakamaling meron tayo.
Isang ounce ng courage, you can never underestimate kung anong pwedeng magawa niyan sa buhay mo. Yung pagiging matapang po natin sa pagsunod natin sa ating Diyos. May plano ang Panginoon at ang plano po niya is much bigger, better, greater than our plans. Ang plano po ng Panginoon ay kailangan po ng pagpapasakop, submission, surrender, at hindi para labanan ito. I have a question for you now. Do you believe it's God's plan for us na maipatayo ang Zion Christian Fellowship Baliwag Church Building 3-story? Do you believe it's God's plan? Kung ito'y plano ng Panginoon, kagustuhan ng Diyos, hindi plano ni Pastor, gusto ni Lord, then we must participate on that plan. Yung plano mo sa anak mo, sa pamilya mo, lahat yan mawawala, masisira eh. Pero ang plano natin para kay Lord, something na may iwan and it would last unto the next generation to come. Let me illustrate this now. Arisa, hindi namin sinasabing ikaw na naman pero si Arisa nung maliit pa, mga ganyan. Nung bata pa si Arisa, ang nag-disciple po nito, si Pastora. We gladly obey the Lord. At si JL, maliit pa po siya noon. Sinasama namin sa Ponce, aabangan namin si Arisa. At kung si Arisa po ay nagplanong tumakbo bilang president po ng school organization, ako po ang nagbigay sa kanya ng suggestion. Ang party list nyo ay MAD. Tama ba? MAD. Galit. Ano ba yung MAD, Pastor? Making a difference. Yun yung nagpapanalo kay Arisa. So in a way, si Pastora po nag-disciple sa kanya. Alam niyo po ba? Si Arisa na pong nagdi-disciple sa anak namin, si Jael. We took care of this young lady. This young lady is taking care of our lady, Jael. Pag sumusunod ka kay Lord sa plano niya at gusto niya, huwag kang mag-aalala kung may mag-aalaga sa'yo. Kasi aalagaan ka ng nag-aalaga at inalagaan mo. Ang gulo, di ba? Sana nakuha niyo po yun. Sabi ni Steve Maraboli, you were put on this earth to achieve your greatest self, to live out your purpose, and to do it courageously. Alam niyo po, ang daming namamatay ngayon. Did you know na tuwing Pasko maraming namamatay? Hindi ko kayo tinatakot, ha? Nung pwede pang mag-jogging, Sis Emer, andito ba si Sis Emer? Mga taga Santo Cristo. Kung pwede pang mag-jogging sa Gateway to Heaven, ang dami ko nakikita, sabi ko, ay pambihira, bisperas ng Pasko, namatay. New Year, namatay. Nagbibiroon kami ng caretaker doon, sabi niya, Pastor, yan, kumain ng hamon yan, yung isa lechon. I'm not joking sa kanila, pero maraming namamatay dahil sa tension, sa stress. I don't want to die na hindi ko ginagawa ang kalooban ni Lord. Na pinigilan ko ang gusto ng Diyos eh. Gusto kong maging matapang sa isang bagay na alam kong tama at ipaglalaban ko po iyon para sa kapurihan ng ating buhay na Diyos. And I hope ganun din po tayo. It's worth fighting for eh. Tama? Hindi lang pamilya natin eh, kundi yung isang bagay na alam mong para sa ating Panginoon. At panghuli po, respond with courage and obedience personally and communally. Tumugon po tayo ng personal, kanya-kanyang personal eh. Mamaya sa pagbibigay natin ng first fruit, personal po yon. Hindi po yan as a group. Bawat isa po, tutugon tayo. Magdidesisyon po tayo eh. Alam nyo, fear only becomes powerful when you give it a power. Nagiging makapangyarihan ang takot pag nilalagyan mo, pinapayagan mo, takutin ka. Amen? Face your fears and doubts and the new world will open to you. Everything you've ever wanted is sitting on the other side of fear. Magugulat ka. By the grace of God, ito pong ating project na to, masasaikatuparan po ito. From difficult to impossible to done, nangyari. Why? Dahil walang imposible sa ating Diyos. Sabi ni Henry Ford, one of the greatest discoveries a man makes, one of his greatest surprise is to find that he can do what he was afraid he couldn't do. Yung malaman mong, kaya ko pala? Magagawa ko pala yon? Ba't hindi ko naisip yon? Amen? Don't be afraid of your fears. They're not there to scare you. They're there to let you know that something is worth fighting for. Huwag ka matakot. Kaya mo yan. Palalagpasan mo yan sa biyaya ng ating Panginoon.
Only when we no longer afraid do we begin to live. Ang totoong buhay ay hindi hiding, tago ng tago. Ang totoong buhay is fighting. Opportunities breaks and openings because they love the fearless. Ba't konti opportunity sa akin? Takot ka eh. Mas marami-raming oportunidad kung magiging matapang ka. Bakit? Gusto ng opportunity ang mga walang takot sa puso at sa buhay. Make your faith larger than your fears. Make your faith larger than your fears. Dito pa ako magtatapos. Noong 1975, sino pong buhay na po noong 1975? Of course, marami, di ba? Pinasikat ni Steven Spielberg ang isa sa kinakatakutan that he regretted it. Why? Because it changed the public view ng mga beach, ng mga swimming seas, at pati mga, anong Tagalog ng shark? Mga pating. Bakit? Kasi po, nilaunch po niya ang moving Jaws. Ay, grabe. It was a masterpiece. Ang husay po ni Steven Spielberg, 1975. Konti pa po yung mekanismo. Pakita ka natin yung picture part dito. Ayan o. Mechanical lang kasi po ang nakikita natin sa TV na pating na malaki. Mechanical lang yan. Ayan o. Ang problema ko dito, ayon sa kwento, noong 1975, laging nasisira ang mechanical shark. Eh, meron na po silang deadline. Hinihingi na po yung deadline na kailangan maipalabas na siya. Eh, naantala yung shooting nila, pati yung taping. Nakaisip ng paraan, this is 1975, nakaisip ng paraan, si Steven Spielberg, sabi niya, if the mechanical shark keeps on breaking down, then we will capitalize on the background music. Tinakot po tayo sa musika. Pangalawa, he made great advantages using shadows of the shark. Hindi talaga totoong shark. Shadow lang kasi nga nasisira eh. And the rest is history. Alam niyo po, in a way, in a sense, I'd like to say that our fear is only shadows that the enemy is using against you. Ang kinakatakutan mo ay anino lang talaga na ginagamit ng dyablo laban sa iyo. Hindi talaga totoo. Mga kapatid, remember Christ, that in Christ you are strong. You are victorious. You are accepted. You are justified. You are redeemed. You are saved. And you are completely forgiven. These truths and assurance should be enough for you to be courageous and to become unstoppable. Anak ka ng Diyos. Nasa iyo ang Panginoon. Sumasa iyo ang Panginoon. Eh ano ngayon kung nag-iisa ka lang? Eh ano ngayon kung hindi ka kapareho ng iba? Nasa iyo ang Panginoon na lumikha sa lahat ng tao. At kung nasa iyo ang Diyos, kaya mong gawin ang mga bagay na iniisip mong imposible. Tayo po'y tumayo para sa isang panalangin. Be courageous. Mapuno ka ng pananampalataya. Aawit tayo sa ating Panginoon and then we will now prepare to give our first fruit offering for the Lord. Pero alam ko may program yata dahil pinaghandaan, no? Para doon, no? Let us close our eyes. Let us lift our hands to the Lord. Ngayong umaga na to, pakawalan natin ang ating takot. Palabasin natin ang ating pananampalataya. Magtiwala tayo sa ating buhay na Diyos. Sino ho dito ngayong umaga na to? Let's close our eyes. Marami kang kinakatakutan sa buhay. Maraming pumipigil sa iyo. Sino dito, nag-iisip ka, gusto mong kausapin, sino man, sinasabi mo, tatanggapin ko ba yung alok na to? Gagawin ko ba to? Punta ba ako doon o hindi? Hindi sa gusto mong makatiyak eh, kundi may takot. And that's okay. Ang pag-amin na may kinakatakutan ka, ang unang hakbang para maging matapang. Admission is the first step to become courageous. Kapatid, mistakes are better than mistakes. Ayaw po ng Panginoon na manghinayan ka all your life because pinalagpas mo ang isang pagkakataon na alam mong bigay at padala ng ating Panginoon. And you know, it's God's desire for each of us to be courageous. Hindi po mapuno ng takot. Hindi bagay sa isang Kristiyano ang matatakotin. God wants us to obey more
than to fear and to worry more sa buhay natin. Let me pray for you, Lord. Today, ang buhay namin ay kagaya ni Pedro. Inaanyayahan nyo kami mula sa bangka, patungo sa inyo sa karagatan na humakbang ng pananampalataya sa ibabaw ng alon at ng tubig. Lord, inaamin po namin nakakatakot. And the first step is always scariest. Oh God, gagawin ba namin to? Susunod ba kami sa tinig ng aming Panginoon? Pero Lord, nakikita po namin ang iyong panyaya, ang iyong kamay na kumakaway sa amin. Halika anak, sumunod ka, humakbang ka, gawin mo, huwag kang matakot. Lulutang ka dahil ang pananampalataya mo magbibigay sa iyo ng kakayahan na apakan at pumaibabaw sa mga bagay na nagdadala sa iyo ng kabalisahan at katatakutan. Lord, it is our prayer that just like Peter, we will walk towards you. Hahakbang kami, lalakad kami sa mga kinakatakutan namin. Susunod kami sa inyo because we believe, Lord, you have something great in store for us, for our family, for our career, for our business, for our promotion, but even, Lord, for our church, Lord. The best things is always on the other side of what we fear. So, Lord, we would like to trust in you. Make us courageous, Lord. Make us more courageous and brave. Sa kabila po, Panginoon, ng katotohanan na nandyan yung realidad ng kabalisahan ng katatakutan. Salamat po, Panginoon. Pagkasama namin kayo, pwede ho kaming maging matapang. Pwede kaming humakbang sa pananampalataya. Bless each and every one of us. In Jesus' name we pray. And all the people of God says aloud, Amen. Amen. You call me out upon the waters, the great unknown, where feet may fail. And there I find you in the mystery, in oceans deep, my faith will stand. And I will call upon your name and keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace. For I am yours, and you are mine. Your grace abounds in deepest waters. Your sovereign hand will be my guide. Where feet may fail and fear surrounds me, you've never failed and you won't stop now. And I will call upon your name and keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace. For I am yours,
wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Lord Jesus Christ, my God. And I will call upon your name and keep my eyes above the waves. My soul will rest in your embrace, for I am yours, and you